Narito po ang pinakahuling ulat tungkol sa bagyong minomonitor natin. Pinangalanan na po itong bagyong Kaydan. Huling namata ng bagyo sa layong 1,380 kilometro sa hilagang silangan ng Hilagang Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometro kada oras at may pagbugso na umaabot sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos pa hilaga sa bilis na 15 kilometro kada oras. Bahagya itong bumagal sa pagkilos, ngunit bahagya pa rin itong lumalakas. Posible pa itong lumakas habang nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Habang nasa loob pa ng PAR, mapapanatili nito ang lakas bilang isang tropical storm. Ngunit, kapag nasa labas na ito ng PAR, bahagya pa rin itong lalakas bilang isang severe tropical storm na may taglay na hangin umaabot sa 120 kilometro kada oras. Kaya, posible pa nitong palakasin ng hangin na nanggagaling sa timog ng ating bansa. Sa kasalukuyan, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa, kaya wala tayong dapat ipag-alala dahil ang pagkilos nito ay pahilaga. Bukod dito, mayroon din tayong minomonitor na panibagong low pressure area sa labas ng ating PAR, sa timog silangan ng Mindanao. Makikita natin ang mga senyales ng pagbuo ng masamang panahon o bagyo. Posible itong pumasok sa ating PAR. Mayroon din tayong minomonitor na bagong LPA sa kanlurang bahagi ng ating bansa na kaugnay naman sa hanging habagat. Base sa pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng PAGASA sa buwan ng October 6 hanggang 12, makikita natin ang bagyong Halong at Kaydan na kikilos pahilaga. May kasunod din ito sa loob ng ating PAR na mabubuo na siya nating namataan na bagong LPA sa silangan at kanluran bahagi ng ating bansa. Pagsapit naman ng ika-October 13 hanggang 19, makikita natin ang pagkilos ng mga LPA o posibleng maging bagyo ay pahilaga, nalalapit sa ating kalupaan at magdudulot ito ng mga maulap na papawirin at mga pag-ulan na siya nating nararanasan dahil sa mga pinagsamang epekto ng mga weather system. Samantala, ang nasa kanluran bahagi na LPA ay kikilos naman palapit sa ating bansa na posibleng ang maglandfall sa kanluran bahagi ng ating bansa. Kaya, maging alerto dahil sa pagbuo ng mga LPA na posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw at pumasok sa ating bansa at magdulot ng pinsala. Ang LPA na nasa silangang bahagi ay may senaryo din na posibleng tumawid sa ating bansa sa gitna ng ating bansa sa pagitan ng October 8 hanggang 14 na sakop ang buong Luzon, ayon sa bagong inilabas ng PAGASA na Tropical Cyclone Threat Potential. Ito ay kasunod ng bagyong Kaydan. At pagsapit pa ng ika-October 15 hanggang 21, may kasunod itong panibagong tatawid na bagong LPA o bagyo. Dalawa ang ating minomonitor sa labas ng ating PAR, kaya posible ang dalawang bagyo na tatawid sa ating bansa ngayong pagsapit ng ika-15 hanggang 21, mapanganib ang ganitong senaryo sa ating bansa sapagkat nasa silangang bahagi ito ng ating bansa, kung saan kapag bagyo ito, malaking pinsala ang may dudulot nito sa ating mga mamamayan. Bilang paalala sa ating mga mamamayan, agad naming ipinagbigay ang impormasyong ito upang makapaghanda ang ating mga kababayan sa posibleng paglakas ng LPA sa silangang bahagi ng Timog Mindanao na dalawang LPA. Kaya, manatiling maging alerto at subaybayan ang mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. At pakiabisuhan po ang ating mga mahal sa buhay na mayroon tayong mga LPA na minomonitor at posible pang lumakas at maglandfall sa ating bansa. Tatlo ang ating minomonitor na posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Samantala, ang hanging amihan ay walang direktang epekto sa ating bansa na ating makikita sa hilaga ng Luzon. Tumatagos ang hanging habagat sa silangan ng ating bansa, ngunit hinihila naman ito ng bagong LPA sa kanluran bahagi ng bansa. Ang nakakaapekto sa ating bansa ay ang patuloy pa ring epekto ng hanging easterly sa silangang bahagi ng bansa. Ito rin ang kasangkapan sa pagbuo ng masamang panahon dahil sa mainit na temperatura na taglay nito. Kaya kapag mayroon tayong hanging easterlies, mararamdaman natin ang maalinsangang panahon. Kaya po, manatiling maging alerto sa mga bagong ulat na aming ilalabas at para maging updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas, pakiclick ang subscribe button at ilagay po sa bell all para ma-notify po kayo sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas ukol sa mga posibleng maging bagyo at tumawid sa ating kalupaan. Ingat po tayong lahat at maghanda sa parating na mga sakuna sa ating bansa. Narito ang ulat sa lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Para sa Luzon,
Dahil sa epekto ng low pressure area na kaugnay ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa, makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang Palawan at Mimaropa, kasama na ang Bicol Region. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Tagaytay, Metro Manila, Baguio, Lawag, Tugigaraw, at Isabela, inaasahan ng maaliwalas na panahon sa umaga. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, asahan ng pagiging maulap at kalat-kalat na pag-ulan. Ang inaasahang agwat ng temperatura ay Tugigaraw, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay, 21 hanggang 29 na degree Celsius. Metro Manila, 25 hanggang 32 degree Celsius. Baguio, 18 hanggang 25 degree Celsius. Lawag, 24 hanggang 32 degree Celsius. Legazpi, 24 hanggang 31 degree Celsius. Para sa Visayas, patuloy na makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang rehiyon dahil sa epekto ng LPA at hanging habagat. Kabilang dito ang Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Cebu, Bohol, Biliran, Leyte, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar. Maging alerto sa mga biglaang pagbuhos ng ulan. Ang inaasahang agwat ng temperatura ay Cebu, 25 hanggang 31 degree Celsius. Iloilo, 23 hanggang 31 degree Celsius. Tacloban, 24 hanggang 30 degree Celsius. Kung lalabas ng inyong mga tahanan, ugaliing magdala ng panangga sa ulan o matinding sikat ng araw. Para sa Mindanao, dahil sa dalawang LPA na minomonitor sa timog silangan ng Mindanao, asahan ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Socsargen, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Northern Mindanao, at Caraga Region. Ito ay dulot ng pinagsamang epekto ng LPA at iba pang weather systems na nagdudulot ng mga thunderstorm. Maging alerto sa mga biglaang pagbuhos ng ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, inaasahan ng fair weather sa Davao Region. Ang inaasahang agwat ng temperatura ay Zamboanga, 24 hanggang 31 degree Celsius. Cagayan de Oro, 23 hanggang 31 degree Celsius. Davao, 25 hanggang 31 degree Celsius. Ugaliing magdala ng panangga sa ulan dahil sa posibilidad ng mga thunderstorm na nagdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan. Para sa Palawan, dahil sa epekto ng hanging habagat at LPA sa kanlurang bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan. Ang inaasahang agwat ng temperatura ay Puerto Princesa, 25 hanggang 31 degree Celsius. Kalayaan Islands, 26 hanggang 31 degree Celsius. Para sa karagatan, sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pa rin makakapaglayag ang ating mga mangingisda. Gayunpaman, iba yung pag-iingat ang ipinapayo sa mga nais pumalaot para sa inyong kaligtasan. Para sa magiging outlook ng panahon sa susunod na 3 araw, pakinggan natin ang ating kasamahan. Ingat po, mga kababayan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. At para naman po sa ating 3-day weather outlook sa Saturday hanggang sa Monday, asahan po natin dito sa kabuuan ng Luzon ay magiging generally fair weather conditions na lamang tayo, liban na lamang po dun sa mga thunderstorm activities. Ngunit po doon sa may Palawan at dito rin po sa may Mimaropa area at sa Bicol region, asahan po natin meron pa rin pong epekto, no? Yung southwesterly wind flow, kaya't magiging maulap pa rin po tayo sa Legazpi po or sa Bicol region hanggang Sabado. Ngunit sa Palawan po, hanggang Monday asahan po na magiging maulan po yung ating panahon. Dito naman sa Visayas, may epekto pa rin po yung southwesterly wind flow hanggang sa Saturday. Ngunit pagsapit naman po ng Sunday ay magiging mas maliwalas po yung ating panahon hanggang sa Monday. Sa Mindanao naman po ay dahil nga po tataas yung axis ng southwesterly wind flow ay makakaranas na po tayo ng maliwalas na panahon pagsapit po ng Sabado hanggang sa Monday. Ngunit mataas pa rin po yung tsansa ng mga thunderstorm activities. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw naman ay lulubog mamayang 5:39 PM at po ay sisikat ng 5:47 AM.